Nagbalik na si Yuji Itadori upang kunin ang titulo bilang pinakamalakas. Matagal na nating hinintay ang sandaling ito simula nang magsimula ang sequel, at ngayon, malinaw na kung gaano nakalakas ang ating bida. Sa isang galaw lamang, walang kahirap-hirap na winasak ni Yuji ang lahat ng alien curses. Ngunit hindi lang siya ang umangat sa antas ng mga Diyos ng Jujutsu. Si Dabura ay napatunayang nasa parehong tier ni Gojo at Sukuna pagdating sa lakas. Dabura's sub-light speed at nuclear power. Sa kanyang awakening, naabot ni Dabura ang halos sub-light speed, bilis na halos kasing bilis ng liwanag. Sa physics, kapag may bagay na gumagalaw halos kasing bilis ng liwanag, nagdadala ito ng napakalaking kinetic energy. Ibig sabihin, bawat suntok ni Dabura ay katumbas ng mahigit 20 nuclear bombs. Ngunit nagkamali siya. Dahil hirap kontrolin ang sobrang lakas, literal niyang napunit ang braso ni Mahoraga imbes na ma-one-shot ito. Dahil dito, nakaspin ang wheel ni Mahoraga at nagsimula itong mag-adapt. Makikita sa illustration na sobrang bilis ni Dabura, hindi na siya nakikita kung nasaan siya, kundi kung nasaan siya kanina lamang. Kapag halos kasing bilis ng liwanag ang galaw, ang hangin sa harap niya ay hindi makaalis agad. Naiipit ito at umiinit hanggang maging superheated plasma, parang bumabangga siya sa solidong pader ng enerhiya. Gamit ang equation ni Einstein na kahit estimate pa lang, nasa nuclear level na ang lakas ng kanyang sipa. At nang tumama ito ng point blank, literal na nag-detonate ang lungsod. Kaparehong level ng destruction na nakita lamang natin kina Gojo at Sukuna. Kung hindi lang nagkamali si Dabura sa unang atake, siguradong patay na si Mahoraga. Pero dahil sa maliit na adaptation, may maliit na bahagi ng katawan nitong nabuhay at nag-regenerate. Sa gitna ng laban, nasira ang kanyang paa dahil sa paggamit ng halos light speed. Ngunit dito lumabas ang kanyang tunay na henyo. Naalala niya na may healing ability ang mga sorcerers. Sa isang iglap, naunawaan niya ang prinsipyo ng reverse curse technique. Dalawang negative cursed energy isa't isa katumbas positive energy. Ito ang parehong realization na nakuha ni Gojo sa near-death experience niya laban kay Toji. Isipin mo, si Shoko inaral ito ng maraming taon. Si Higuruma ay pinuri ni Sukuna. Si Sukuna kayang kopyahin ang teknik kapag nakita niya. Pero si Dabura, na-realize niya ito nang walang prior knowledge o training. Ito ay special grade level fit. At dahil dito, nabuksan din ang posibilidad ng reversal ng kanyang sariling teknik. Kung ang kanyang ability ay ginagawang tangible light ang murderous intent, ano kaya ang magiging kabaliktaran nito? Thematic parallel, Gojo at Dabura. Tulad ni Gojo, si Dabura ay isang mandirigmang naghahanap ng kapantay. Sa chapter 236, inamin ng mga kaibigan ni Gojo na mahal niya ang pakikipaglaban at natuwa pa siyang mamatay sa mas malakas sa kanya. Ganoon din si Dabura. Ang kalungkutan ng pagiging pinakamalakas ay natatapos lamang kapag may kapantay kang haharap. Habang nagkakagulo ang sorcerers at Sumerians, naroon si Yuji sa labas. Narinig niya ang lahat. Sa isang JoJo-style reference, sinabi niya, "Yar days." At sa isang iglap, ginamit niya ang piercing blood. Hinati ito sa napakaraming strands. Pinuntirya ang bawat cursed energy user. Dinisarma silang lahat ng hindi pumapatay. Ginamit lang niya ang 1% ng kanyang power, at gumuho ang buong building. Gaano kalakas ang Prime Yuji? Una ay ang blood manipulation. Mas mabilis, mas marami, mas kontrolado. At ang Shrine Sukuna tier. Posibleng kapantay ng King of Curses ang kanyang output. 3. Black Flash Mastery. Siya ang may record na hindi pa nababasag sa loob ng 68 taon. 4. Soul Damage. Direktang sinasakta ng kaluluwa, walang counter kung hindi mo alam ang contour ng soul mo. 5. Physical Monster. Mas malakas kay todo kahit walang cursed energy. 6. Domain Mastery. Natank niya ang Malevolent Shrine ng 60 seconds. Ibig sabihin, sa prime niya, wala nang kayang tumalo sa kanya sa domain battle maliban kay Dabura. Kung maglalaban sina Prime Yuji at Dabura, kailangan ni Dabura ng sariling domain expansion para magkaroon ng tsansa. Ito na ang Generational Fight.